Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Mas matibay ang pamilya ng miyembro ay may tiwala sa isa't isa. Yung walang kompetisyon, walang inggitan at walang pagkukumpara. Ikaw kabarangay, gaano katibay ang pamilyang meron ka? Dear Papa Dudut, mapagpalang araw po sa iyo at sa mga nakatutok ngayon sa inyong programa na Barangay Love Stories. Madalas po akong nakikinig sa YouTube channel ninyo sa Barangay LS, kaya naman naisipan ko rin po na magpadala ng liham sa inyo para ibahagi naman ang kwento ko. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Radney, 33 years old na sa ngayon, at panganay sa magkakapatid. Ako rin ang nag-iisang lalaki sa amin at dalawa naman yung kapatid kong babae. Nagkatrabaho po ako bilang IT technician at sumulat po ako sa inyo para ikwento ang tungkol sa mga iniwan ng tatay ko nang pumanaw siya dahil sa cancer. Papadudot, maayos ang naging buhay namin mula sa pagkabata dahil maganda ang trabaho ng tatay ko. Dati po siyang seaman at nang makaipon ay nagnegosyo na lamang. Magkasosyo sila ng kapatid niya sa buy and sell ng mga sasakyan at nakapagpatayo ng paupahan na may 10 kwarto. Bukod pa roon ang palayan nina tatay sa probinsya ng Quezon. Kung tutuusin nga po, kahit na hindi na magtrabaho si Papa ay may kikitain na siya buwan-buwan. Pero mahal niya rin daw ang trabaho niya. Nakabili na rin siya ng bahay sa Tagaytay at may iba pa siyang mga property na hindi niya sinasabi sa amin kung nasaan. Bukod sa masipag ang tatay ko ay masasabi ko rin na magandang lalaki siya, makisig at malakas ang karisma. Kaya naman hindi na ako nagtaka noong malaman ko na nambababae siya noon. Pero kahit na ganoon, ang tatay ko ay mabait naman siya at good provider sa amin. Nagagampanan niya ng maayos ang responsibilidad niya. Hindi lang sa pinansyal kundi pati na rin sa ibang mga bagay. Kahit busy siya sa trabaho ay nakakapunta pa rin siya sa mga importanteng events sa school ng mga nakababata kong kapatid, Papa Dudut. Naglalaan din siya ng oras para makasama kaming lahat, kumakain kami sa labas, namamasyal at kung ano-ano pa. Kaya naman naging kampante kami noon. Pero bago pa pumanaw ang tatay ko ay nalaman namin na may ibang babae pala siya na itago na lang natin sa pangalang Yula. May mga nabanggit na rin naman noon ang nanay ko na naging babae ni Papa, pero hindi naman daw ito naging ganong kaseryoso. Pero iba si Papa pagdating kay Yula. Mukhang tinamaan talaga siya at umabot pa sa puntong kinaya na niyang iwan si Mama para magsama na sila. Ang nakakatawa pa, kaedad ko lang ang babae niya. Pero dahil nagmana ako sa nanay ko na mabilis magpatawad, pinalampas ko pa rin ang mga nangyari. Hindi ko na rin noon mababago ang isip ni Papa. Pero kung meron mang mas apektado sa amin ay si Mama yon. Dahil doon ay sinikap naming iparamdam kay Mama kung gaano namin siya kamahal para hindi niya maramdaman na hindi na siya mahal ni Papa. Nasaktan kami nung tuluyan na nga kaming iwan ni Papa. Tinalo siya ng sakit niyang cancer. Lahat kami ay nagluksa at pag sinabi pong lahat ay kasama rin doon si Yula. Hindi na kami nagulat nang magpumilit po itong tumulong sa pag-asikaso sa funeral ng tatay namin. Inaasahan na kasi namin na mangyayari yon. Pero noong ikalawang gabi na ng burol ng tatay ko ay kinagulat naming lahat ang pagdating ng hindi inaasahang bisita, Papa Dudut.
ka ba kung okay, anak? Wala na ang papa mo. Alam nga namang maging masaya pa ako. Alam ko po, pero wala na rin naman tayo magagawa dun eh. Tsaka diba, hiwalay na rin naman kayo. Oo, hiwalay lang kami ng bahay pero ako pa rin ang asawa niya. At mahal na mahal ko pa rin ang papa ninyo. Kaya sobrang sakit nito para sa akin. Kung ibang pagkakataon lang talaga to, tatawanan kita ma. Umayos ka nga, Rodney. Baka sa kakaganyan mo tularan mo rin yung papa mo. Naman, bata pa ako para tularan si Papa. Gusto ko pa mabuhay na matagal. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Yung pambababae niya ang tinutukoy ko. Seryoso ba ma? 11 years na nga kami ng girlfriend ko tapos duda ka pa rin sa akin. Ang lala ng trust issues mo ma. Paano ko hindi magkakaroon ng trust issues kung marami nang ginawa kalokohan ng papa mo nang hindi ko alam? Baka nga mamaya, bigla na lang magsulputan dito sa lamay ng papa mo yung iba pa niyang mga kabit Buti pa nga sana kung kabit lang. Pero baka mamaya may sabit pang anak. Naku, binanggit niyo pa. Pag yan talaga nagkatotoo. Ma, nakikita niyo ba yung nakikita ko? Ha? Anong nakikita? Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi naman. Sino ka ba, Ineng? Pamangking ka ba ng asawa ko? Hindi po, girlfriend niya po ako. Girlfriend? Ma, yung boses niyo po. Kalma lang tayo. Ha? Paano ako kakalma? Narinig mo naman yung sinabi niya, hindi ba? Ma, ako na munang bahala rito, okay? Miss, anong pangalan mo? Ara, ikaw si Rodney, di ba? Ikaw yung panganay ni… Oo, ako nga. Pwede bang mag-usap muna tayo sa labas? Sige. Sasama ako! Kasama ka naman talaga sa usapan, ma. Pero ipangako niyo munang kakalma lang kayo. Oo na, sige na! Tayo na sa labas! Ilang taon ka na, Ara? 30. Ano? 30 ka pa lang? Mas matanda pa sa'yo yung panganay ko Alam ko pong magugulat kayo sa edad ko. At wala rin po akong balak na makipag-away sa inyo. Alam ko naman po na ikaw yung asawa ng boyfriend ko. Hindi niya nilihim sa akin yung tungkol sa una niyang pamilya. Abay, dapat ko bang ikatuwa yon? Ako yung asawa niya, miss. At ikaw, masyado ka pang bata para pumatol sa asawa ko. Marami ka pa namang makikilala na… Pasensya na po kayo pero wala na rin naman yung boyfriend ko. Isa pa, may anak din kaming dalawa. Nandito ako para makiramay at makita siya bago man lang siya mailibing. Teka, sandali. Tama ba yung narinig ko? May anak kayo? Tama po, may anak kami. Hindi ko lang siya sinama rito kasi gusto ko muna makipag-usap sa inyo. Ay, ba't parang di na ako nagulat? Ma, pagbigyan na natin siya. Huwag na natin ipagdamot si Papa. Wala na rin naman tayo magagawa. Kung pagbibigyan mo yung babaeng yan, hindi ko siya aasikasuhin. Papa Dudut, dahil wala na nga si Papa, ay ako na muna ang tumayong padre de pamilya sa amin. Kapag hindi makapagdesisyon si Mama, ay ako na muna ang namamahala sa lahat. Madalas kasi siyang natatalo ng emosyon niya. Kaya naman nang dumating sa burol ni Papa ang isa pa niyang karelasyon, ako na lamang ang nag-asikaso. Hindi ko gusto na maraming babae si Papa. Pero alam ko rin naman na wala na sila ni Mama bago pa siya tuluyang nawala sa amin. Naintindihan ko rin naman ang nanay ko dahil pagdating sa papel ay kasal pa rin sila. Nang makausap ko ng masinsinan si Ara ay doon ko nalaman na balak na pala siyang pakasalan ni Papa. Nakaplano na raw noon ang lahat dahil desidido na ang tatay ko na hiwalayan si Mama. Nang mailibing naman si Papa ay nakausap namin yung kakilala niyang abogado. Bago pa pala siya mawala ay nahati na niya ang lahat ng mga naiwan niyang property. Doon na rin namin nalaman na hindi pala tinuloy ni Papa ang mag-file para sa annulment ng kasal nila ng nanay ko. Kay Mama napunta ang bahay, sasakyan at lupang nabili ng tatay ko sa Tagaytay. Siyempre may natanggap din kaming magkakapatid at lahat ng yon ay galing sa ipon ni Papa. Halos lahat naman ay sa amin napunta. Pero hindi namin inaasahan na may ibibigay din pala noon ng tatay ko sa mga babae niya. Nagalit si Mama pero pinayuhan ko siya na hayaan na lamang yon dahil ang mahalaga doon
ay hindi pa rin kami nagawang kalimutan ng tatay namin. Pero sadya ring makulit ang nanay ko, Papa Dudut. Hindi ko talaga matanggap na may nakuha pang mana sina Yula at Ara. Ma, hayaan na natin sa kanila yun. Si Ara, kailangan niya yung pera na tanggap niya kasi may anak sila ni Papa. Paano kung ikaw yung nasa sitwasyon niya tapos mag-isa mong palalakihin yung anak niyo? Pambihira naman kasi yung tatay mo. Hindi man lang inisip yung mararamdaman ko. Narinig mo naman yung sinabi nung Ara na yon, hindi ba? Matagal na silang nagsasama. Matagal na po sila nagsasama kasi matagal na rin naman po kayong hiwalay ni Papa. Malinaw naman po sa inyo na wala na kayo, hindi ba? Bakit ngayon pa kayo nagkakaganyan? Hoy Rodney, ako yung nanay mo ha? Bakit parang mas kinakampihan mo pa yung Ara na yon? Huwag mo sabihin nahawa ka na rin sa tatay mo. Ma, paulit-ulit na lang kasi to. Nakakainis lang kasi anak eh. Tanggap ko na nga yung sa kanila ni Yula. Tapos meron pa palang Ara. Baka naman may tinatago pang anak yung papa mo. Sa tingin ko naman po ma, wala nang ibang anak si Papa. Si Nayula at Ara lang naman yung nagpakita sa atin eh. Kasi kung meron pa at nalaman nilang wala na si Papa, baka magkakasabay pa sila nagpakilala sa atin. Ay nako, ewan ko ba pero iba itong pakiramdam ko eh. Parang hindi pa ito tapos. Pakiramdam nyo lang po yan ma. Pwede ho bang kumalma na kayo? Pag tumaas pa blood pressure nyo, baka magkita pa kayo kagad ni Papa niyan. Tumigil ka nga! Kinikilabutan ako sa'yo eh! Doon din naman punta nating lahat. Una-una lang talaga ma. Kaya habang humihinga pa tayo, sulitin na natin yung oras natin dito sa lupa. Sa tono mong yan, parang nakikita ko sa'yo yung tatay mo. Ay nako, sinasabi ko talaga sa'yo Rodney. Wag na wag mong tutularan yung pagiging babaero niya. Tingnan mo nga si Ara. Mas bata pa sa'yo. Parang kapatid mo lang yun eh. Ang pogi naman kasi masyado ni Papa. Sige, kampihan mo pa yung tatay mong ulupong. Sinusubukan ko lang maging sip-sip sa kaluluwa niya para hindi niya ako bisitahin tuwing gabi. Ay naku, ewan ko sa'yo. Oh, para saan naman yung buntong hininga niyo na yan? Naisip ko lang kasi anak, kahit naghiwalay na kami ng tatay ninyo, hindi pa rin niya hinayaang masira ng tuluyan yung pamilya natin. Paano niyo naman nasabi? Dalawa nga yung babae niya. Di pa ba tayo sira nun? Kasi marami siyang pagkakataon para mag-file ng annulment. Pero hindi niya ginawa, anak. Hindi niya itinuloy. Ay, namatay siya nang ako pa rin ang asawa niya. At sa akin pa rin niya ipinagkatiwala yung karamihan sa mga naipundar niya. Kaya nga dapat, magpasalamat pa rin po tayo sa kanya. Hindi naman siya nagkulang sa atin. Maloko lang talaga siya pero naging mabuting ama pa rin naman siya sa amin ng mga kapatid ko. Oo na. Tsaka alam ko rin naman na mas mahal mo yung papa mo. Kaya palagi mo siyang ipinagtatanggol eh. Si Mama talaga napakaselosa. Pareho ko kayong mahal. Pero syempre ako yung panganay. At ako rin yung nag-iisang lalaki kaya ngayong wala na si Papa, ako na yung magiging boses niya sa pamilya natin. Ay, salamat anak ha. Pagpasensyahan mo na ako. Ako dapat yung mas maayos mag-isip sa ating lahat. Kasi ako na lang yung magulang ninyo. Pero ako pa rin yung parang kailangan ninyong pagsabihan. Huwag niyo na po isipin yun. Basta mula ngayon, sagot ko na kayo. Papadudot ng mailibing si Papa at mahati-hati na ang mga ari-ariang naiwan niya. Iniisip ko na yun na ang simula ng tahimik naming buhay. Gaya nga ng sinabi ko kay Mama, ako yung panganay at nag-iisang lalaki sa aming magkakapatid. Kaya sagot ko na sila. Gusto ko noong patunayan na isa akong responsableng kuya. Natutuwa nga ako na kahit papaano ay naging patas si Papa sa mga naiwan niya. Pagkatapos naming mag-usap ng nanay ko ay nagpaubaya na siya at hindi na kinontra pa yung mga iniwan ni Papa kina Yula at Ara. Hindi ko lang talaga akalain na sa edad kong 32 ay may kapatid pa ako na kapapanganak pa lamang. Sabi ni Ara ay nakita naman daw ng tatay ko ang anak nila bago pa may mangyari. Babae ang anak nila. Siguro kung hindi naging mabuting ama sa amin ang tatay ko ay magagalit ako kapag nalamang nagkaroon siya ng anak sa iba. Pero dahil hindi naman siya nagkulang sa amin ay parang naging madali na lang sa akin na tanggapin
ang mga nangyari. Isa pa ay kung meron mang mas kawawa sa amin noon, yun ay ang anak ni Papa kay Ara dahil siya ang pinakabata. Na hindi man lang niya naranasang makausap at makasama ng matagal si Papa. Hindi tulad namin na nasulit ang bawat oras na kasama siya. Papadudod kung kailan tanggap ko ng meron pa kaming kapatid sa ibang babae ni Papa ay okay rin naman si Mama. Saka naman namin nalaman na hindi pa pala tapos ang sorpresa sa amin, Papadudot, kahit na wala na si Papa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, nung dalawin ko ang puntod ni Papa ay may naabutan ako doon. Hindi ko sigurado kung lalaki ba siya o babae kasi kung tindig yung titignan ay parang babae talaga. Pero panlalaki naman ang gupit at pananamit niya. May dala pa itong bulaklak at kandila. Kahit nakatagilid ito ay hindi pa nagpapakilala ay nagkaroon ako ng ideya. Aaminin ko na nagngingit-ngit na kagad ang kalooban ko ng mga sandaling yon. Kamukhang kamukha kasi siya ni Papa noong medyo bata-bata pa. At sa palagay ko ay nasa late 30s na ang edad niya. Sa tingin ko ay tomboy siya pero kahit na ganoon ay parang carbon copy pa rin siya ng tatay ko. Pinilit kong alalahanin noon kung may nakwento ba sa akin si Papa na nakababata niyang kapatid o malapit na pinsan na kamukhang kamukha niya pero wala naman akong maisip. Kasi kung meron man ay imposibleng hindi niya yon sasabihin sa amin. Matagal ko siyang tinitigan, hindi ko kasi alam kung lalapitan ko ba siya o kakausapin o aalis na lamang ako para wala na akong dahilan na kilalanin pa siya. Pero nanatili lang talaga akong nakatayo doon. At nung humarap siya, nginitian pa niya ako na parang matagal na niya akong kilala, Papadudot. Kanina ka pa ba dyan? Pasensya ka na ha. Medyo malalim kasi iniisip ko kanina kaya hindi ko na malaya na may kasama na pala ako rito. Anong ginagawa mo rito sa puntod ng tatay ko? Kapatid ka ba niya? Ay hindi, di niya ako kapatid. Kung ganun, sino ka? Ako si Owen. Rowella talaga ang pangalan ko pero Owen yung madalas na itawag sa akin. Nahahalata mo naman siguro na tomboy ako. Ikaw si Rodney, di ba? Paano mo nalaman pangalan ko? Sinabi sa akin ng tatay mo. Madalas ka kasi niyang ikwento sa akin. Mabait ka nga raw, saka manang-mana ka sa kanya. Pasensya na, pero bakit naman niya ako ikukwento sa'yo? Sabi mo nga, hindi ka naman niya kapatid. Di nga talaga niya nasabi sa inyo pero kapatid mo rin ako. Nauna nga lang akong ipanganak kaya hindi mo ako kilala. Ate mo ako pero mas bagay kung magiging kuya mo ako. Nakakailang kasi kung ate yung itatawag mo sa akin. Teka sandali, ate? Ibig sabihin mas matanda ka sa akin? Oo, 39 years old na ako. 7 years yung agwat natin. Paano nangyari yun kami yung unang pamilya ni Papa. Saka kasal sila ng nanay ko. Alam ko rin yun. Kung gusto mong malaman yung nangyari dati, kwentuhan muna tayo sandali. Yun kung ayos lang sa'yo. Ayos lang naman sa akin. Gusto ko rin talaga malaman kung paano nangyari na may mas matanda pa sa akin sa mga kapatid ko. Ay, buntis na yung nanay ko bago pa magkakilala si Papa at yung nanay mo. Pero hindi gusto ni na lolo't lola si Mama. Kaya ayun, hindi pumayag na ikasal silang dalawa. Kung ganun, may iba pa palang babae na inuuwian si Papa nung nabubuhay pa siya? Wala. Paanong wala? Sabi mo nga anak ka rin niya. Niloloko mo ba ako? Hindi kita niloloko. Wala nang ibang babaeng inuuwian si Papa. Kasi 1 taon pa lang ako nung namatay si Mama. Matagal na akong ulila sa ina. At ngayong wala na si Papa, ulilang lubos na ako. Pasensya na kung napagtasan kita ng boses. Hindi ko kasi alam na may ganun palang nangyari. Kung wala ka ng nanay, sinong nagpalaki sa'yo? Si Tito, yung panganay na kapatid ng nanay ko. Mabait naman sila nung asawa niya. Kaya parang sila na yung tumayong magulang ko. Si Papa, hindi ka ba niya binibisita noon?
Binibisita naman paminsan-minsan. Nagbibigay din siya ng pera nung nag-aaral pa ako. Pero yung huling usap namin, 3 years ago pa. At yung usap pa namin yun, pinapagalitan niya ako. Wala eh. Pinili ko kasi talagang maging tomboy. Mas gusto niya kasi na maging straight na babae ako. Tapos ayun, marami na rin akong napaiyak. Ikaw pala yung nagmana sa kanya eh. Kuwang-kuwang mo nga yung katigasan ng ulo at kalokohan niya. Sinabi mo pa. Nga pala, di ba nasabi ko nga na madalas kanyang ikwento sa akin? Pinagmamalaki ka niya. Kasi kahit may pagkaloko-loko siya, nagkaroon naman siya ng matinong anak. At ikaw nga yun. Maiba ako. Alam ba ni Mama yung tungkol sa'yo? Hindi eh. Saka nakiusap din sa akin si Papa na wag na lang ako magpakilala sa nanay mo. Baka raw kasi sumama pa noon ang loob niya kasi nga may nauna pang naanakan kaysa sa kanya. Pero wala na ngayon si Papa. Baka naman pwede ka rin niya makilala. Sa'yo pa talaga nang galing yan ah. Seryoso ka ba? Na gusto mo akong ipakilala sa pamilya niyo? Gusto ko lang maging patas. Kung yung anak nga niya sa ibang babae niya, kinilala namin. Ikaw pa kaya na mas nauna pa sa amin ng mga kapatid ko. Kung tutusin, hindi ka naman anak ng kabit eh. Hindi kaya magalit ang mama mo? Ako nang bahala. Papa Dudut, isinama ko noon sa bahay si Owen. Gaya ko nung unay nagulat din sina Mama nang makita siya. Pero ang akala nila nakababatang kapatid siya ng tatay ko na inilihim lang sa kanila ni Papa, lalo na't magkamukha talaga sila. Laking pasasalamat ko na lamang noon na wala siyang balak manggulo. Maayos siyang humarap sa nanay ko at magalang ding nakipag-usap. Ang sabi ni Owen ay hindi raw siya nakarating sa burol at sa libing ni Papa dahil iniiwasan niya noong magkagulo kapag nalaman namin na may iba pang anak si Papa. Nakakatawa mang isipin pero sa sobrang bait ng tatay ko ay hindi lang mga property ang iniwan niya kundi mga kapatid na late na namin na nakilala. Punong-puno ng sorpresa ang pagkawala niya. Mabait naman si Owen at hindi rin siya naghabol sa mga iniwan sa amin ni Papa. Kasi may trabaho naman siya at tulad ng tatay namin ay madiskarte rin siya sa buhay. Pero ewan ko ba, Papa Dudut. Kalaunan ay parang nakaramdam ako ng inis sa kanya. Siguro ay dahil buong buhay ko akala ko ako yung panganay sa amin tapos ay hindi naman pala. Kaya naman naisip ko na kausapin si Mama tungkol doon. Ma, pwede ba tayo mag-usap? Oh, tungkol saan naman? Mukhang seryoso yung mukha mo ah. Teka, parang alam ko na. Yang kunot pa lang ng noo mo, basang-basa ko na yung nasa isip mo eh. Tungkol sana dun kay Owen. May mga gusto lang sana ako itanong. Wala ka ba talagang alam tungkol sa kanya? Nak, hindi ba sinabi mo na hindi na natin pag-uusapan yung tungkol sa ibang mga anak ng papa mo? Tapos ngayon, ikaw pa ang nagsisimula. Sinabi ko nga po yun pero ang hirap lang talaga tanggapin na hindi naman pala ako yung panganay. Sus, ano naman? Hindi naman mababago no na naging panganay ka pa rin sa mga kapatid mo. May mawawala ba sa'yo dahil nalaman mong mas matanda sa'yo si Owen? Ayaw mo pa nun? Parang nagkaroon ka na nga ng ate at kuya sa katauhan niya. Nga naman eh, nakuha niyo pa magbiro ng ganyan. Ang seryoso mo kasi eh. Nakakainis lang yung pakiramdam na akala ko, ako na talaga yung panganay. Tapos may iba pa pala. At siya pa talaga yung totoong panganay sa aming dalawa. O di ngayon, alam mo na yung pakiramdam. Nakakainis, hindi ba? Yung akala mo ikaw lang, pero may iba pa pala. Iba naman yung sa inyo eh. Magkaiba lang yung kategorya. Asawa ako at anak ka. Pero pareho yung pakiramdam. Nakakainis, nakakagalit. Pero marirealize mo rin na hindi mo na pala dapat maramdaman yun. Tapos na Wala na yung papa mo.
Ang magagawa na lang natin bigyan siya ng kapayapaan. At mangyayari lang yun kung tatanggapin mo ng si Owen yung panganay. Basta ma, naiinis pa rin ako. Para kang bata, anak. Alam mo, ngayon lang kita nakitang ganyan na. Para kang batang nagmamaktol. Naman tinawanan mo pa talaga ako. Paalala lang ha, ako yung anak mo dito. Baka mamaya ampunin mo pa yung Owen na yun. Lalo na babae siya. Kahit na tombo yun, sigurado ako magkakasundo kayo. Ipinagdadamot mo ba ako, anak? Ipagdadamot ko talaga kayo. Marami na kaming naging kahati kay Papa. Kaya ikaw, sa amin ka lang. Hayaan mo na sila. May mga nanay din naman sila eh. Huwag mo kami dagdagan ha. Ba. At sino naman may sabi sa'yo na dadagdagan ko pa kayo? Subukan mo lang po ma. Mambababae talaga ako. Hoy, umayos ka nga, Rodney, ha? Magtino ka. May mga kapatid kang babae. Lagi mong iisipin yun. Di ka na talaga mabiro ma. Oy, siya nga pala, anak. Parang may nabanggit nga sa akin yung tatay mo noon eh. Hindi ko lang masyadong maalala yung sinabi niya. Pero kapag nagtatanong naman ako, umiiwas naman siya. Sabi niya kasi, may nauna pa raw talaga sa akin. Eh di yun na nga yung nanay ni Owen. Seryoso, anak? Owen lang talagang itatawag mo sa kanya? Please naman. Huwag mo nang simulan. Parang mas bagay yata kung Kuya Owen ang itatawag mo sa kanya. Ay kasi nga hindi ba? Ayaw naman niyang magpatawag ng ate. Bakit natahimik ka naman dyan? Paano kung gustuin niya nga na maging ate o kuya sa amin ma? Papayag ka ba? Anong ibig mong sabihin? Yung kilalanin niya rin ng mabuti mga kapatid ko. Tapos magiging close sila. Hindi naman siguro, anak. Mukhang okay naman siya kahit na hindi siya maging malapit sa inyo eh. Sana nga ma, para hindi na magulo. Papa Dudut, sa kabila ng naging pag-uusap namin ni Mama ay hindi pa rin ako mapakali noon. Natakot kasi ako na baka bigla na lamang manghimasok sa buhay namin si Owen at biglang magpakapanganay. Sa totoo lang ay wala naman talagang mali doon. Pero ayokong may iba pang maging malapit sa mga kapatid ko. Parang naging madamot ako bigla noon, siguro kaya ako nararamdaman yon dahil alam ko na sa aming dalawa ni Owen, siya yung mas marami ng karanasan sa buhay. Siya yung mas mature sa amin. Kaya pagdating sa mga desisyon ay siguradong mas pakikinggan siya kesa sa akin. Kaya ganoon na lamang ang pagkainis ko sa kanya. Isa pa ay babae pa rin naman siya, Papa Dudut, kaya madali niya lang makukuha ang loob ng mga kapatid ko. Papa Dudut, aaminin ko na na-insecure ako sa kanya. Kahit saan kasi tingnan, sila ni Papa yung pareho sa lahat kahit pa hindi siya totoong lalaki. Magkamukha sila at nagkakasundo pagdating sa mga tipo nilang babae. Sigurado ako na madalas din silang nagkikita ng tatay ko noon. Hindi lang siguro yon inamin ni Owen para hindi ako mainggit sa closeness nila ng tatay ko. Dahil sa pagdating ni Owen sa buhay namin ay nagulo ang isipan ko. Bigla kong naikumpara ang sarili ko sa kanya. Kaya naman bago pa ako mag-isip ng kung ano-ano ay nagpasya na akong makipagkita sa kanya para makapag-usap kami ng masinsinan. Baka sakaling kapag nakausap ko na siya, ay mawala na yung insecurities na nararamdaman ko sa kanya, Papa Dudut, bilang isang panganay. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hinanap ko ang social media account ni Owen. Hindi naman ako nahirapang mahanap yon dahil pareho lang naman kami ng ginagamit na apelyido. In-invite ko siya sa isang resto bar para mas makilala pa namin ang isa't isa. Pero alam ko rin naman sa sarili ko na hindi lang yon ang pakay ko. Pumayag naman siya na magkita kaming dalawa at ewan ko ba, pero bigla na naman akong kinabahan noon. Sinabi ko sa mga kapatid ko na bala kong mas kilalanin pa si Owen para malaman kung ano ang magiging reaksyon nila. At mas nagngit-ngit ang kalooban ko nang sabihin nilang ayos lang yon. Kapag nagkasundo raw kami ni Owen ay sana raw ay mabigyan din sila ng pagkakataon na makilala ang isa pa nilang kapatid na pwede nilang maging ate.
Wala naman daw kasing masama kung madadagdagan pa kami ng kapatid. Puro babae naman daw sila kaya magiging komportable kaagad sila sa presensya nito. Batid ko na naiinis na rin sa akin ang ilan sa mga kabarangay na nakikinig ngayon. Pero ganon talaga ang nararamdaman ko ng panahon na yon, Papa Dudut. Ayokong magkaroon ng kaagaw sa pagiging panganay. Pero bago pa man kami makapag-usap ni Owen, ay may nalaman na naman ako sa dating kinakasama ni Papa na si Ara, Papa Dudut. Buti na lang nakita kita rito. Bala ko pa naman sanang pumunta sa inyo para kausapin ka. Ba't mo ako gusto makausap? May kailangan ka kasing malaman. Ha? Ano naman yun? Huwag mo sabihin na may tinatago pa kayo ni Papa. Hindi, ano ka ba? Wala na akong may tatago sa inyo at wala rin akong dahilan para gawin yun. Eh ano nga? Huwag mo nang patagalin, sabihin mo na. May nakipagkita kasi sa akin. Kamukhang kamukha ng papa mo. Kala ko nga kapatid niya eh. Ay, pinuntahan ka pala. Ano raw sadya niya? Hindi ka nagulat. Ibig sabihin, nagkita na rin kayo? Si Owen yung tinutukoy mo, hindi ba? Oo, siya nga. Nagtanong kasi siya noon tungkol sa papa mo. Nagtanong din ba siya tungkol sa anak niyo? Oo, ang bait niya nga eh. Binila niya pa ng laruan yung anak ko. Tsaka magaan ang loob niya sa bata. Eh, pal din pala eh. May sinasabi ka? Sabi ko, mabait nga pala talaga. Kala ko kasi kanina naiinis ka na eh. Pasensya ka na sa kadaldalan ko ah. Nga pala, baka may lakad ka. Naabala pa tuloy kita eh. Alam mo naman pala yung tungkol kay Owen. Wala naman akong lakad ngayon. Wala rin akong pasok sa trabaho. Tatapusin ko lang itong kinakain ko tapos uuwi na ako. Kamusta nga pala yung kapatid ko? Ha? Yung anak mo tinutukoy ko. Alam ko, pero nagulat lang ako na tinawag mo siyang kapatid. Akala ko kasi hindi mo gusto. Kung di ko siya gusto bilang kapatid, hinayaan ko pa sana magkagulo. Bukod sa nire-respeto ko yung desisyon ni Papa, yung naging anak nyo, walang kasalanan sa kalokohan ng tatay ko. Isa pa, wala na rin naman sila ni Mama nung naging kayo. Kaya walang dahilan para magalit ako sa bata. Salamat ah. Sobrang na-appreciate ko yung ginawa mo. Akala ko nga paalisin niyo ako doon sa burol ng tatay mo eh. Pero mabait ka nga talaga. Yaan mo na yon. Maliit na bagay lang naman yon. Saka ang mahalaga, naging patas si Papa sa lahat. Hindi sa lahat, Rodney. Anong ibig mong sabihin? Si Owen, wala siyang nakuha na kahit ano. Hindi siya pinamanahan ng papa mo. Labas na kami sa desisyon ni Papa. Kung ano yung nasa last will and testament niya, yun yung susundin. Wala nang iba. Sa bagay, mukhang hindi na rin naman kailangan ni Owen eh. Mukhang successful na siya. Namana niya sa tatay mo yung diskarte at sipag sa trabaho. Maganda na rin yung buhay niya kaya siguro hindi na naghabol sa mana. Kung nagkausap na kayo, ibig sabihin marami ka na ring alam sa kanya. Nabanggit niya kasi na naging close talaga sila ng… Alam ko na yun, okay? Hindi mo na kailangang ulit-ulitin. Hindi mo siya gusto, no? Wala ka na ron. Sabi ko na eh, hindi mo nga siya gusto. At alam ko kung bakit. Kung alam mo na, bakit ang dami pang sinasabi? Auwi na nga. Papa Dudut, humingi rin naman ako ng pasensya kay Ara pagkatapos ng inasal kong yon. Nadala lang din kasi talaga ako ng inis na nararamdaman ko para kay Owen. Hindi naman ako kaagad umalis dahil kinausap pa ako ni Ara ng masinsinan. Habang kausap ko siya noon ay doon ko unti-unting nakita yung maturity niya. Kahit mas bata pa siya sa akin, para na siyang si Papa kung mag-isip. Isa siguro yon sa mga nagustuhan sa kanya ng tatay ko. Sabi niya ay nahirapan din naman daw siya sa sitwasyon nila noon ni Papa at gustong gusto na raw niyang magpakasal para maging legal na yung pagsasama nila, pero ang tatay ko na raw mismo ang nag-decide na hindi na muna yon ituloy. Lalo na noong nalaman ni Papa ang tungkol sa sakit na meron siya na siya ring kinamatay niya.
Sa haba ng naging kwentuhan namin ni Ara ay doon ko na-realize na marami rin pala kaming hindi alam sa mga pinagdaanan ni Papa na sinadya nitong itago sa aming magkakapatid para hindi na kami mag-alala. Ipinaunawa niya rin sa akin na hindi ako dapat magalit o mainggit kay Owen dahil kahit saan daw tignan ay hindi hamak na ako yung mas maswerte. Bukod sa mana, mas matagal ko raw nakasama si Papa at nabigyan pa ng sapat na atensyon. Hindi tulad ni Owen na minsan lang makasama ang tatay namin pagkatapos ng kwentuhan namin yun ay muli akong napaisip sa mga napakinggan ko, Papa Dudut. Buti nakarating ka. Akala ko kasi hindi ka napupunta eh. Bakit naman ako hindi pupunta eh? Ako nga yung nag-iya sa'yo. Masama yata araw mo ah. Hindi no? Alam mo, inom na lang natin yan. Kung may problema ka, pwede mo naman i-share sa akin. Malay mo naman, mapayuhan kita Hindi sa… ko kailangan ng payo mo. Teka lang, galit ka ba sa akin? Kung may lakad ka ngayon na hindi natuloy dahil dito, pwede namang sa susunod na lang natin tutuloy. Bakit ba kasi masyado kong bida-bida ha? Ako? Paano naman ako naging bida-bida? Magmaang-maangan ka pa. Eh pinuntahan mo pa nga si Ara eh. Para ano? Para ipamukha na ikaw yung mas mabuting panganay. Sa tingin mo ba, nakikipagkompetensya ako sa'yo? Sa tingin ko oo. Yun ang tingin ko sa'yo. Ano ba kasing gusto mo mangyari? Yung kilalanin ka namin lahat tapos biglang ikaw na yung bahala sa amin? Pwede ba? Umalma ka muna. Hindi natin kailangan magsigawan dito. Sasagutin ko yung tanong mo. Pero mag-usap muna tayo ng mas mahinahon. Okay ba yon? Okay. Kahit hindi mo nasagutin yon, basta pakinggan mo lang muna ako. Wala naman talaga akong intensyon na agawin ang role mo sa pagiging panganay. Kung yun man ang iniisip mo na ginagawa ko. Diba? Kung hindi mo naman ako nakita sa puntod ni Papa, hindi mo rin naman ako makikilala eh. Nung nakita kita, parang may nabuhay sa loob ko eh. Anong ibig mo sabihin? Yung parang na-excite ako bigla. Kasi pwede ko rin naman pala kayong kilalanin. Lalo na yung nakausap ko yung mga kapatid natin. I mean, yung mga kapatid mo. Nag-iisang anak kasi ako. Kaya parang nabuhayan ako nung sinabi mo na ipapakilala mo ako sa kanila. Maniwala ka man o hindi, isa yun sa mga masasayang araw sa buhay ko. Kaya ba pati yung iba naming kapatid, gusto mo rin makilala? Nandun na ako sa gusto ko ring makilala yung anak ni Ara. Lalo na't halos pareho kami ng sitwasyon ng bata. Kaibahan lang, nanay ko naman yung nawala noon. Dami kong naiisip na plano para makapag-bonding tayong lahat. Pero naisip ko rin yung mararamdaman mo kasi nasanay ka ng ikaw yung panganay. Tapos nawala pa si Papa. Kaya alam ko na ikaw yung magsi-step up para sa inyo. Buti naman naisip mo yan. Kaya nga pumayag na ako makipagkita sa iyo eh. Gusto ko kasing linawin na wala naman akong intensyon na manghimasok sa pamilya nyo. Gusto ko lang kayong makilala. Yun lang. Pasensya na talaga Rodney ha. Huwag ka mag-alala. Hindi ko na ulit lalapitan yung mga kapatid mo. Pero kayo, kung gusto nyong pumunta sa bahay ko, laging bukas yung pinto ko para sa inyo. Pasensya ka na rin. Aaminin ko, nilamon na ako ng matinding insecurities ko. Kasi kahit saan naman tignan, ikaw yung mas maayos na panganay sa ating dalawa. Talaga? Yan yung iniisip mo? Huwag mo nga akong pagtawanan. Chill! Hindi kita pinagtatawanan. Natawa lang ako kasi parang ang buti-buti naman masyado ng tingin mo sa akin. Eh ako nga tong siraulo sa ating dalawa. Ikaw yung matino. Faithful ka sa girlfriend mo. Mabait ka rin kuya. Kung may lamang man ako sa'yo, yung edad ko lang yun. Kasi yung agwat natin na 7 years, kapag lumipas yun, marami pang pwedeng magbago sa buhay mo. Baka pagdating mo ng 39, mas maganda pa yung buhay mo kaysa sa akin. Pasensya ka na. Akala ko kasi papalitan mo na ako bilang panganay sa mga kapatid ko eh. Naiintindihan naman kita. Basta hindi ako galit sa'yo. Sabihin mo lang sa akin kung anong gusto mong gawin ko. Okay ako ron. Paano kung imbitahan kita ngayong gabi sa bahay? Ha? Seryoso ka ba? Sus, tara na, ate! Ha? Ate talaga?
Papa Dudut, alam ko na nagulat din si Owen ang tawagin ko siyang ate sa kauna-unahang pagkakataon. Natatawa na lamang siya noong sumama siya noon sa akin sa bahay namin at nabigla rin si Mama nang makita niyang magkasama kami ni Owen. Sa dinner namin yon sa bahay ay hinayaan ko siya na makilala ang mga kapatid namin. Pati na rin si Mama, akala nga ng nanay ko ay napilitan lamang akong gawin yon, kaya panay ang tingin niya sa akin tuwing napapakwento si Owen. Pero nilinaw ko sa kanya na ayos na sa akin ang lahat. Sa madaling salita ay binuksan namin ang pamilya namin para kay Owen. Doon ko mas lalong napagtanto na mabuti naman pala talaga ang intensyon niya. Ayaw nga niya na magpatawag na kuya sa mga kapatid ko kasi para sa akin lang daw dapat yon. Kaya naman hanggang ngayon, Papa Dudut, ay ate ang tawag ng mga kapatid ko sa kanya kahit na kinikilabutan daw siya. Natatawa na lang tuloy kami ni Mama kapag naririnig namin yon, pero pumayag rin naman si Owen doon. Madalas pa namin siyang binibiro dahil sa pagiging ate niya sa mga kapatid ko. Sa ngayon, Papa Dudut, ay masaya na yung pamilya namin. Nawala man si Papa last year, may isa namang super cool na kuya/ate na dumating para sa amin. At kapag lumaki-laki na rin yung anak ni Ara ay siguradong may sasama na rin namin yon sa kulitan naming magkakapatid. Tungkol naman po kay Yula ay nag-asawa na siya ng halos kaedad niya lamang. Si Ara naman ay meron na ring mga manliligaw at syempre si Mama ay hindi na muli pang naghanap ng mapapangasawa. Masaya na raw siya na kami ang kasama niya. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng aming kwento sa inyong programa. Pagpalain po sana ang Barangay LS na patuloy na nagbibigay ng pagkakataon sa aming mga tagapakinig na magbahagi rin ng aming kwento. Muli maraming salamat and God bless po sa inyo. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Radmi. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1